Mapagpalang buhay po sa ating lahat. Welcome po sa Usapang Born Again. Ngayon po ay episode 1. At ang tatalakayin po natin ay ang rules and guidelines on how to share the Word of God. Kumbaga, ang tanong ay karapat-dapat ka ba? Or sabihin natin, ikaw ba ay sumusunod sa rules and guidelines? Sapagkat sa pagpapahayag po ng salita ng Diyos, meron pong rules and guidelines. Ngayon, tatanungin niyo muna ako, Brother Do, ano ba ibig sabihin ng rules? At ano din ang ibig sabihin ng guidelines? Ang rules po sa Tagalog ay ang umiiral na batas. Okay, pag sinabing rules po, umiiral na batas. At dahil sa ito ay isang umiiral na batas, maliwanag na hindi mo to dapat baliwalain. Okay? Dahil sa ang pagtanggi or pagbaliwala, dito ay magiging failure ng iyong ginagawa. Kumbaga, if you violated these rules, therefore, you are not qualified or you will not be qualified. May rules po pagdating sa pag-share ng Word of God. Okay? At ito po ay dapat nating malaman nang sa ganon kung sino man ang maghahangad na magpahayag ng salita ng Diyos, dapat alam niya na mayroong rules and guidelines sa kapag gusto nating mag-share ng Word of God. Okay? So yun po yung sinasabing rules. Ang rules ay ang umiiral na batas. Okay? Ano naman ang ibig sabihin ng guidelines? Ang guidelines naman po ay guide. Okay? Kumbaga, you follow the line. This is the guiding line. Ang guidelines po ay pagbibigay ng isang panuntunan, okay, sa mga tao na nagnanais magpahayag ng salita ng Diyos. Ang mga guidelines ay binibigay upang nang sa ganoon ay hindi maligaw ang sinong mang magtuturo at magbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi kagaya ng rules. Ang rules po ay mabigat, mahigpit. Kumbaga, ito ang rule, ito ang dapat mong gawin. Ang guideline, hindi naman. Ito naman ay gabay sa isang tao na kung saan pwede mong sundin. Ngayon, kung meron kang nakikitang ibang pamamaraan ng pagpapahayag at gusto mong wag sundin ang guideline dahil sa tingin mo meron ka pang ibang mas mainam na kapamaraanan, gawin mo. Magkaiba ang rules at saka ang guideline. Ang rules po ay talagang dapat gawin mo yan. Pag hindi, hindi pwede. Parang gano'n. Okay? So, ang pag-uusapan natin sa bahaging ito ay kung sino ang magiging karapat-dapat na maglingkod or magiging karapat-dapat sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Lalong-lalo na po sa pulpito. Okay? Baka pulpito? Ano yun? Well, pag sinabi po natin pulpito, ito po yung rostrum, mga kapatid. Yung rostrum po ay isang klase ng platform na karaniwan po ay gawa sa kahoy, gawa sa metal, at minsan nakakita ko gawa ito sa salamin. Okay? Kadalasan pag nakita niyo yung presidente na pag tumatayo siya ay tumutuntong siya sa rostrum. Okay? At ang rostrum po ay may microphone, tapos kadalasan po yung mga reporter po ay nasa harapan niya habang siya po ay nagbibigay ng speech. Kapag si President ay nagbibigay ng speech, kadalasan po ay nakatayo po yan sa rostrum. At ang rostrum po ay ang pulpito. Okay? Karaniwan, ginagamit din ang rostrum o pulpito sa mga eskwelahan, lalo na sa mga okasyon na may ceremony. Okay? At ang MC ay nangangailangan ng rostrum o nangangailangan ng pulpito upang dito ilagay ang programa na kanya pong babasahin. Okay? Kadalasan yung script po ay nandoon sa rostrum na hindi nakikita ng mga tao. Okay? At halimbawa, ilalagay natin sa konteksto ng isang pastor na magpipreach. Pag umakyat siya sa entablado at siya ay humarap sa mga tao,
mainam na meron pong rostrum or mainam na may pulpito para po yung kanyang inihandang script or outline or sermon, ilalagay niya po yun. Kasi po, lamesa po yun eh. Lamesa po ang pulpito. Tapos, doon po niya payukuyo kung binabasa ang kanyang panayam na sa ganon, hindi rin siya maligaw. Okay? Na habang binabaybay niya ang kanyang sermon, ito po ay guided sapagkat scripted eh. At ang script niya, hindi halata. Kasi hindi nakikita, kasi nga may rostrum, kasi nga may pulpito. Okay? At ito po ay makikita din natin sa mga speaker, sa mga bulwagan, at ginagamit din po ito sa mga panauhing pandangal. Okay? So, yan po yung pulpito, mga kapatid. Sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pulpito, pagdating sa church po, kinakailangan talaga ang pulpito. Okay? Hindi lang para ito ay gamitin ng MC, kundi lalo na kay pastor. Okay? Or sa preacher na magpapahayag ng salita ng Diyos. Bakit po? Napaka-importante ng pulpito para maging formal ang dating ni pastor sa kanyang mga kawan, sa kanyang tupa na makikinig sa kanya. Okay? Pag siya ay tumatayo sa harapan ng pulpito. Dahil ang pulpitong ito po ay magpe-present or siya na ngayon ang magre-represent ng salita ng Diyos sa mga tao. At siya na rin ang maging spiritual authority pagdating sa pagbibigay ng mensaheng magpupuno sa pangangailangan ng mga kapatiran para sa mga oras na yon. Okay? Binabago ng pulpito ang aura ng isang pastor sa oras na si pastor ay gamitin para magpahayag. You could just imagine if somebody stand on the pulpit, magbabago po aura niya. Magiging kagalang-galang, mukhang dignified, kapitapitagan, sapagkat siya po ay naatasan magpahayag ng mga salita ng Diyos na alam natin mataas ang pagrespeto natin, ang paggalang natin sa mga ito. Okay? Kumbaga, meron siyang kakaibang transformation na nangyayari sa oras na siya ay tumayo. Okay? Sa pulpito at gagamitin siya ng Panginoon sa pagpapahayag ng mensahe. Okay? Nagiging formal, nagiging banal, nagiging sagrado, nagiging mataas ang pagtingin sa Kanya dahil nga sa mataas ang pagtingin sa salita ng Diyos sa Kanyang ipinapahayag. Ngayon, ano ang rules? Okay? Ano ang rules na dapat na pairalin? Ano yung umiiral na batas pagdating po sa pagpapahayag ng salita ng Diyos? Dapat ikaw ay qualified. Okay? Pagdating sa pagpapahayag, malinaw ang sinasabi ng Biblia. Okay? Na dapat may panuntunan or merong mga pipiliing tao para siya ay mag-qualified sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Okay? So, kadalasan po, inilatag ito ni Pablo sa magitan po ng discussion about the appointment or bishop or overseer at saka deacons. Okay? At ito po ay makikita po natin sa kanyang panayam sa kay Timothy chapter 3 verses 1 to 13. Okay? So lumalabas nung sulatan po ni Pablo si Timoteo, meron po siyang guidelines na kung saan dapat ito yung magiging strict rules ng mga taong magka-qualify para magpahayag ng salita ng Diyos. Ano po ang sabi dito? Sabi niya, Timothy, here is a trustworthy saying. If anyone sets his heart on being an overseer, he desires a noble task. Now, an overseer must be above reproach, a husband of one wife, temperate, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach.
not given to drunkenness, not violent but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. He must manage his own family well and see that his children obeys him with proper respect. If anyone does not know on how to manage his own family, how can he take care of God's church? He must not be a recent convert, or he may be conceited and fall under the same judgment as the devil. He must also have a good reputation with outsiders so that he will not fall into disgrace and into the devil's trap. Now, with regard to the deacons likewise are to be men worthy of respect, sincere, not indulging in much wine, and not pursuing dishonest gain. They must keep hold of the deep truth of the faith with a clear conscience. They must be first tested, and then if there's nothing against them, let them serve as deacons. In the same way, their wives are to be women worthy of respect, not malicious talkers, but temperate and trustworthy in everything. A deacon must be the husband of one wife and manage his children and his household well. Those who have served will gain an excellent standing and great assurance in their faith in Jesus Christ. Okay? So, Diyos po magpapala sa bahaging ito sa pagkakabasa natin ng sulat ni Pablo. Una, ano ang overseer? Ang overseer po ay si pastor or yung bishop. Kung tutusin mga kapatid, pagdating po sa pamahalaan ng church, ang pinakamataas na posisyon dyan po ay bishop. Okay? Siya po talaga yung pointman. Siya po talaga yung tinatawag na tagapamahala. Marapat ba na tawagin siyang pastor? Yung iba kasi nakasanayan, pero talaga po original na tawag dyan ay bishop. Bishop kaagad ang namamahala ng church. Okay? Kumbaga, ba't ikaw, Brother Dog, nagpapatawag ka ng pastor? Well, yung totoo, dapat po talaga, according sa aking kaibigan, at doon po sa Bible School namin, appointment po ang kategory ko. Dapat po ako ay bishop ang tawag. Kaya lang, hindi po ako sanay. Ang totoo, kahit kayo po nanalo sa akin for the longest time, nabi ko ng mga episode sa pagpapahayag dito, ang pagpapakilala ko lang po talaga ay Brother Dong. Okay na ho dun. Okay? Well, anyway, kasi po yung spiritual authority po, taglay ko naman. At hindi ko naman po itinatanggi ang tungkulin bilang isang bishop. Yun nga lang, yung pagtawag, para sa akin, sapat na yung tawagin yun lang akong Brother Dong. Okay? Dito nga sa church, tawag sa akin, Ninong. Paano po, majority po ng mga member dito ay mga inaanak ko. Ako nga nagkasal sa kanila eh. Okay? So, tawag po sa akin, Ninong. At tanggap ko po yun. Tanggap ko nga, tawagin ako, Lolo. Okay? Well, anyway, wala sa titulo yan. Basta yung spiritual office mo ay ginagampanan mo, ikaw yung overseer. Okay? So, yung overseer po, siya yung pinakamataas na pamalaan sa iglesia. Ano naman yung deacons? Ang deacons po ay mga leader ng bawat ministry. Okay? At ang leaders pong ito, tinatawag ng deacons, mapapansin nyo, nung i-discuss ni Pablo, parang inulit niya lang kung ano yung rules ng pagiging overseer sa rules ng pagiging deacons. Wala namang pinagkaiba. Diniscuss niya. Kung ulitin po natin yung 1 to 13 na yan, kung paano niya pinapakilala dapat ang isang overseer, dapat ganun din ang deacons. Nagkaiba lang sila ng titulo, nagkaiba lang sila ng office sa church. Nagkataon lang na si overseer, siya talaga yung pinakamataas. Pero pagdating po sa karakter, sa personalidad, sa pagiging noble, sa pagiging dignified, sa pagiging
man of integrity, parehas po. Parehas po. Ito ang batas sa pagpapahayag. Okay? Una, dapat sabi niya, kung meron mang gustong maging overseer, kasi po, magpapahayag ka ng salita ng Diyos eh. Una, he must be above reproach. Walang bahid ang kanyang pagkatao. Okay? Kung gusto mong mag-share ng Word of God, tatanungin mo ang sarili mo, may bahid ba pagkatao ko? Okay? Pag may bahid ang pagkatao mo, hindi ka pwedeng tumayo sa pulpito at magpahayag ng salita ng Diyos. Pag sinabing bahid, hindi napapatunayan, pero nalalaman na meron kang katiwalian. Okay? Kumbaga, dapat linisin mo ang iyong karakter, labas at loob. Nire-respeto ka ng mga tao sa loob ng church, and in the same way, nire-respeto ka rin ng mga tao sa labas ng iglesia. Kasi nga, you are above reproach. Para kang isang bond paper na puting-puti, walang kaguhit-guhit ng pentel pen. Okay? Kasi pag nakakita kayo ng bond paper, ginuhitan ng pentel pen, hindi na puti yun. Kasi may guhit, may mantsa. Dapat wala kang mantsa. Yun ang unang patakaran. Yun ang unang batas. Dapat ang magpapahayag above reproach. Palibasa po, si Pablo po ay mayroon siyang pagtingin sa mga lalaking dapat mamuno. Ayaw nga niya ng babae, di ba? Ayaw niya ng babae. At dito po, tinutukoy niya dito yung lalaki. Dapat dito, above reproach ang lalaki. Pangalawa, sabi niya, he must be a husband of one wife. Okay? Husband of one wife. Malalim po ang kahulugan nito, mga ka-worship. Ang ibig sabihin po nitong husband of one wife ay tumutukoy po ito na dapat si pastor, isa lang ang asawa at mahal na mahal niya asawa niya. Hindi porket isa lang asawa niya, tapos pag nakita mo naman, parang basahan ang tingin niya sa iglesia. Okay? Or basahan ang tingin niya sa asawa niya sa harapan ng mga tao sa iglesia. Ganon. Nakakita ko ng ganon, mga kapatid. Yung kung sino mismo yung asawa ng pastor, ang umaaglahi ay yung pastor mismo. Samantala yung pastor, mataas ang pagtingin, si pastor mababa ang pagtingin niya sa kanyang asawa. Hindi ka husband of one wife kung ganun ka. Hindi ka. Ang kauna-unahang magre-respeto kay Mrs., lalo na kung si Mrs. ay asawa ni pastor, ay si pastor mismo. Kasi nga, he is a husband of one wife. Categorically, yan po ay magka-qualify sapagkat yan po ang umiiral na batas. Ano pa? He must be temperate. Okay? Pag sinabing temperate, hindi mainitin ang ulo. He must be self-controlled. Kaya niyang pigilan ang kanyang sarili. He must be respectable. Ibig sabihin siya po ay kagalang-galang. He must be hospitable. Ibig sabihin po siya po ay parang Pilipino, mga kapatid. Kasi ba't sinabi Pilipino? Yung alam niyo naman ng Pinoy, pag may bisita yan, ako, uy, welcome po, halika po kayo. Tapos magpapabili ka agad ng soft drinks yan, or magpapatimpla ng kape. Yung bang warm ang kanyang pag-welcome sa sino mang bumibisita sa kanyang bahay or sa church na kanyang pinamumunuan. At ang pinakamaganda po dito, sa verse 2 na ito, he must be able to teach. Pero malalim po ang kahulugan niyan. He must be able to teach properly. Okay? Hindi lang basta magturo. Kahit sino ngayon, sa panahon ngayon, pwede kang magturo. Kaya lang, anong ituturo mo? Ang tinuturo mo ba ay karapat-dapat na ituro? Magaling ka lang magsalita, pero hindi nangangahulugang able to teach properly ka na. Merong mga able to teach, merong mga taong able to teach properly. Ang hinahanap po dito ay able to teach properly. Ano pa po ang kasunod? Yung not given to drunkenness, hindi lasinggero. May kaibigan ako sa church na ito, siya yung mga nag-aayos ng air conditioning system ng church namin. At pagkatapos, kinikwento niya sa akin na yung kanyang pastor, okay, ay dumadalo sa kanilang men's ministry. Kasi ang men's ministry po nila, ginaganap po nila sa McDonald's,
o kung minsan po sa isang pansiteria, kasi marami pong lalaki. Kailang beses na pong naki-join si pastor sa kanila. Okay? Na pag dumating po, lasing. Okay? Sabi ko, dapat dyan tinatanggal. Okay? Tapos, di siya kumikibo. Sabi ko, kapatid, sabi ko, kung yan ang nagiging patakaran nung mismong pastor na okay lang sa kanyang maglasing, dapat sabihin nyo hindi okay na kayo po'y lasinggero. Kasi po sabi ng Bible, 1 Timothy chapter 3 verse 3, not given to drunkenness, hindi dapat lasinggero. Okay? Not violent and gentle. Nako, mainitin ang ulo po. Yung sumunod sa pansiteria na yun, palibasa lasing, muntik na makipag-away. Okay? Pinagsasabihan ko na siya, sabi ko, huwag ka nang dadalo dyan. Ang kaso po, hindi siya makadalo kasi meron po siyang nililid ng mga kalalakihan na doon umaaten. Ito pa matindi, not quarrelsome. Okay? Hindi mahilig makipagtalo. Hindi mahilig makipagdebate. Okay? Meron akong kilalang mga pastor na ang kanilang pinaka-kapamaraanan ay pakikipagdebate. It's a big no-no, church. Hindi po yan pwede. Sapagkat ito po ay dapat natin nakikita na sa buhay natin bilang mga lingkod ng Diyos, dapat po tayo po ay nagpapahayag lang at sa totoo lang, may kukontra at may kukontra talaga. Nung kay Jesus lang, may kukontra eh. Pero mapapansin nyo, hindi siya quarrelsome person. Merong mga pinipilit nga siyang i-corner ng todo, pero lumulusot siya sa mga matalinong sagot. Pero yun talagang hayagan niya hahamunin ng debate. Hindi mahilig ang ating Panginoon. Not quarrelsome, not lover of money, hindi maibigin sa pera, hindi matakaw sa pera, ang sabi dito. At ang sabi po dito, he must manage his own family well. He must manage his own family well. And see to it that his children obeys him with proper respect. Yung verse 4 po, ibig sabihin, maganda yung kanyang pamamahala sa kanyang pamilya. Ng mga anak niya, nandoon yung pagkilala sa kanya, pagtangkilik sa kanya, pagmamahal sa kanya. At alam ng mga anak nila na ang tatay nila, pastor. Okay? May alam akong kwento. Sa mismong church namin, yung dati kong church. Okay? At ang sinabi niya, yung bata po, yung anak, sabi niya, yung daddy ko, sabi niya, huwag kayong maniwala dyan. Niloloko lang kayo yan. Ginanyan po kami. Imagine niyo po, kami po yung mga pastor ng bawat branches ng church na ito. At ang namumuno po sa amin ay yung tatay ng bata. Tapos bandang huli doon sa amin pong umpukan na mga pastors kami of different churches. Ako po ay pastor ng Antipolo. Tapos may pastor ng Marikina, may pastor ng Carmona, Cavite. Ang lalayo po. And then all of a sudden, siya po yung lumapit at sabihin niya, sinegue niya sa kwentuhan, bandang huli ang ending niya, yung daddy ko, sabi niya, huwag yung paniwalaan niya, niloloko lang niya kayo. So, coming from the very son himself, telling all of us, mga subordinate pastors or mga branch pastors, that we should not believe his very own father, apparently the head of the church, our church. Okay? Ang napakalaking mali nito, dapat kung halimbawa pong parang fans club, dapat ang president ng fans club ay ang mga anak mo. Although I'm not saying na parang celebrity ang dating. Pero ang ginagayin ko po, to the point na sasabihin mo, kayo maniwala sa tatay ko, niloloko lang kayo. Siya pa nag-i-smear campaign against his father. Okay? Kasi nga po, nakita dito ang problema na malamang sa malamang nababiolate yung verse 7, kaya yung bata ay ayaw maniwala sa tatay niya.
Batas yan, mga kapatid. Kapag ganyan ang nangyayari na sariling anak mo hindi niniwala sa'yo, bumaba ka sa pagiging pastor. Bakit? Bago ka maging pastor ng church, maging pastor ka muna sa iyong mga anak. Kung tatangkain mo mang kumbinsihin ng mga tao sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, kumbinsihin mo muna ang mga anak mo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Baka mga tao lang ang bilib sa iyo, pero sariling asawa mo at anak mo, ayaw nilang maniwala. May nalalaman sila na hindi nakikita ng church. Di ba? At ang sabi po dito, mga kapatid, verse 5, okay, if anyone does not know how to manage his own family, how can he take care? God's church. Tama po yan. Verse 6 po, he must not be a recent convert, or he may become conceited and fall under the same judgment as the devil. Okay? Ibig sabihin, hindi siya bagong born again lang. Kumbaga sa isang born again, may tahid na siya. Parang tandang na meron na siyang tahid. Malalim na siya sa gawain at hindi mo na siya kayang linlangin pagdating sa salita ng Diyos. Meron na siya mismong kakayahan base sa pinagdaanang karanasan sa iglesia. Okay? Tapos, ang verse 7 po, ang sabi dito, he must also have a good reputation with outsiders, ibig sabihin sa mga kapitbahay niya, so that he will not fall into disgrace and into the devil's trap. Okay? Yung 1 to 7 po, discusses about the overseer. Pero, yung 8 hanggang 13, discusses about the deacons. Parehas na parehas lang po yan, mga kapatid. Yan yung rules, mga kapatid. Yan ang rules. Siguro hanggang dito lang po muna tayo sa mga rules na ito, nang sa ganon maunawaan nyo po na yan ang strict rule para ikaw ay mag-qualify sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. So, pasamantala, hanggang dito lang po muna ako. At sa makalawa, ituturo ko naman po sa inyo yung guideline. So, nasa part 1 pa rin po tayo na dinidiscuss natin ay rules and guideline. Sa susunod na video, didiscuss ko naman yung guidelines, mga kapatid. God bless po. Please like, subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga latest videos na ilalabas ko linggo-linggo. Maraming salamat po.